Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, magandang gabi kung saang dako man kayo sa mundo. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon ang patungkol ho na sa isyu ng ating bayan, lalo na ho yung mga pera na andyan sa kamara na hinahawakan ng ating mga mabubuting mga kongresista. Ito po mga kababayan, bakit ko na to binalikan tong isyu dito? Natatapos na sana tong mga isyu, nakapagkomento na sana ako dito, pero napag-isip-isip ko na na-compare ko nung panahon na si BP Inday, hinalungkat nila yung confidential fund. Na itong confidential fund, subject for audit sa COA. So, may resulta na sa COA na wala na ba pagkakamali doon sa paggamit ni BP Inday sa confidential fund. Pero lagi nilang inulit-ulit, pabalik-balik ang mga isyo. So ito po pala ang nangyari dyan sa Kamara, na napakaraming mga kongresista na pag hindi lang ito na bulgar ni Congressman Libiste, naku po, gigising na lang tayo ng umaga. Wala tayong alam na ang laki-laki ng halaga nila sa buong organisasyon ng Kamara. Sa dami-daming pera diyan pala, millions pinag-usapan. Tapos saan ka pa? Every break may pera. May break sa papuntang Holy Week, may break sa papuntang Undas. May break sa yung sa Pasko. Tapos umpisa na naman ulit. Tapos itong pera pala nila, walang audit. Nasa batas na walang audit sa COA. Liquidation by certification lang. Sasabihin mo lang doon na itong pera natanggap ko at ginastos ko. Ayun lang, period. Wala man lang i-enumerate kung saan mo nagastos, anong pinagagastusan mo, magkano. Maliban dyan sa sahod, hindi naman natin natural naman yung sahod, pero itong mga nabuking ngayon ni Congressman Libiste. So para natin malinawan na tunghayan muna natin itong sinasabi ni Congressman Leandro Libiste. Ay panauhin po natin si Congressman Leandro Legarda Leviste, ang congressman ng 1st District ng Batangas at Vice Chairperson po ng House Committee on Appropriations. Kaugnay nung sinabi po niyang alleged 2 million pesos na Christmas bonus at doon pa rin po sa Cabral Files. Good morning po and Happy New Year, Cong Leviste, Victoria po and Christian. Hi Kong, welcome back. Hi, good morning po and Happy New Year ulit. Opo, thank you very much po sir sa maagang pagising para samahan po kami this Saturday morning. Kung we know na nakapag-react na kayo dito sa alleged 2 million Christmas bonus, kasi may mga bumabatikos po na kasama nyo po sa House doon sa inyong statement. Pero kahapon kasi sinabi po ni Congressman Zia Adyong na, and to quote him, to project that the House and all the members are rotten because we received MOOE, it's not only unfair, it's disingenuous. Ano lang po ang masasabi niyo po doon, dahil ang mini-maintain po ng mga kasama niyo po sa House ay MOOE o operating expenses po, yung 2 million and not Christmas bonus? Yes, unang-una po tulad ng sinabi ko po last time, ang point ko lang this year is only to respond when points are made. So nag-comment po muli kasi mukhang napaka-interesado ang taong bayan sa topic na to. Kaya mabuti na din na na-flesh out natin. Yung MOOE ay 18.58 billion peso fund na kung i-divide natin by 318 members is 58 million pesos per congressman. Pero ang tataka ako, saan napupunta ito? Kasi yung napupunta para sa office expenses ng bawat isa is 1 million pesos per month, mahigit kumulang. Tapos yung ibinibigay po tuwing break, tulad po ng sinabi ni Congressman Toby Chanco kahapon, ay 2 million itong December. Tapos may 1.5 noong October. May 1.5 din daw dagdag ni Congressman Chanco pag Easter. Basta tuwing break meron din po pala. Kaya yung
Grabe no? Tuwing break, magkaroon sila. Tayo nga ordinaryong mga manggagawa mga kababayan na Disyembre lang yung inaasahan, yung 13-month pay. Kung magkanong sahod mo, yun lang. Pero sa kanila, maliban sa ilang bisis i-multiply ang sahod nila. Nang sahod nila ay nasa 230,000 o 240,000. Tapos magkaroon sila ng mga ganyan na halaga pag may break is millions pag-usapan. Times 5, times 6. Samantalang ang ordinaryong manggagawa, times 1 lang. Nung nagtrabaho ako sa company dati, dyan sa atin sa Pilipinas, magkano sahod ko lang? Nasa 12,000. 13,000, parang ganon. Pagka December dyan, o yun, mabigyan ka ng buo mong sahod ng 13,000 ng isang buwan. Binawasan pa ng ano yun ha? Binawasan pa ng withholding tax. Tapos yung Christmas bonus, minsan 500, minsan 1,000, depende sa kung anong available na financial statement na kumbaga pwede mo ibigay sa mga empleyado. Pero ito ha, mambabatas, ganun lang kasimple yung kumuha sila ng pera. Ni Congressman Alonto applies to the 1 million per month. Yan po yung nagbabayad para sa electricity bills, para sa renta ng opisina. Pero yung 1.5 million nung Oktubre at 2 million nung Desyembre na nasaksihan ko na po ay hindi naman po para sa basic office expenses. Yun nga po ay extra dahil sabi nga ni Congressman Toby Chanco, may break. O saan ka pa? Extra. Millions ang halaga mga kababayan, millions extra. Tapos wala yung liquidation yun, wala yung resibo. Parang voucher lang sinasabi ni Chanco. Pipirma ka lang voucher. Tapos kung wala ka nang alalahanin pa para paano mo i-break even yung paggastos mo sa resibo, wala na. Sasabihin mo lang siguro doon na tanggap ko at ginasto ko, parang gano'n na. Grabe no ang ating mga mambabatas no. Tapos pag sila ang himay doon sa budget per agencies, grabe kung sila magtanong. Kung napapanood natin itong mga magtalakay tungkol doon sa mga budget, lalo na doon talaga ako maasar doon sa budget tong nakaraan yung kay BP Inday sa Office of the Vice President. Grabe talaga. Doon lang sila nakatutok sa confidential. Hinahanap talaga nilang confidential fund. Magkano lang yung halaga? Katiting lang sa kanila. Isang party lang sa bawat congressman ang buong halaga ng sinasabi nilang nilustay ni BP Inday sa loob ng sa loob ng 11 linggo. Sinasabi naman ni BP Inday na alanganin na sa panahon, katapusan na ng buwan sa taon, rinilis ang pera. Di natural mo yun na gagastusin mo yun, yung buong Kumbaga sabihin natin, yung mga inutang, alam naman natin itong gobyerno. Pag magpakontrata tayo, halimbawa may iutos tayo. Yung nga, simple lang sa mga municipality lang May kapitbahay ako, catering. Tapos sa bawat may affair doon sa municipal, ang catering na yun kukunin, siya na mag-provide doon sa pagkain. Pag-provide mo yun, hindi naman yun na sineserve mo yung umaga o hapunan. Pagkatapos babayaran ka or before ka magpunta doon, babayaran ka ng may down payment ka, wala.
Mamumuhunan talaga yung yung provider. At saka loob muna ng tag-6 na buwan, 3 buwan pinakamadali, 6 na buwan bago mabayaran. Yun ang normal na flow sa pera ng gobyerno, hindi agad-agad. So yun ang nangyari doon sa confidential fund na sinasabi ni BP Inday na linustay sa loob ng 11 araw. Pinapaliwanag naman, alangan naman, hindi mo gagastusin, magkaroon din ng problema pag hindi mo gagastusin. Pero may mga resibo kung saan napunta. Pero may mga congressman talaga na hinahanap talaga na mamahinga na yung nakadiskubre kay Miregris Piatos. Baka na-meet na niya doon sa langit o sa impyerno . Pero ito mga congressman ito congressman din ito, pero matino. Matino to si Congressman Leandro Lebeste. So, sabi niyo pa merong 1 million nung October. So, yung 2 million nung December is not the first. Malamang not the first time. Na MOOE. Oo. Opo, 1.5 million po, October 13. Pagkatapos ng botohan ng budget, naging interesado ako dahil may pila sa isang maliit na kwarto. At Kaninong doon kwarto, po, sir? parang committee room siya. Mhm. Pero Mhm. ibinibigay po ang mga check-in ng 1.5 million pesos doon po sa matapos ang botohan para sa budget. At Mhm. wala naman po akong sinasabi na ibinibigay lang kung ikaw ay bumoboto para sa budget. Pero nagkataon lang, sabay siya sa botohan sa budget. Ano lang yun? Tinapat lang talaga doon. Sa akin pananaw, sa opinion ko dito sinabay lang yun. Yun ang para ka bang na yun nakhanda na yun Sabi na ngayong araw pagkatapos itong ganap natin, may may grasya tayo. So sigurado yung mga pro at saka yung mga antay na may mga paninindigan, ayaw talaga. Mayroon man o wala, basta paninindigan nila ang kanilang katayuan o anuman ang prepared nila. Pero itong mga halang ang bituka, iwan ko lang. Kaya sabi dito ni Congressman Lebeste, yun nga, nagkabigayan talaga. O nagkataon, or sinabay, or natsimpo lang. Di natin alam kung saan ang insaktong salita dyan. Dahil wala man lang makapagpaliwanag. Ang problema kasi dito, wala naman natukoy kung sinong pasimuno. Wala naman iba, di ba? Sa isang kapunungan may man yun, may leader. So, diyan sa kamara, sinong leader? Ang speaker, di ba? Sabi na mali ito. Mula sa simula, ang sinasabi ko, hindi naman dapat tanggalin ito. Dapat lang isa publiko magkano. Pati para sa mga kongresista, kasi ngayon tinatalakay ito, ang lumalabas, may mga ibang kongresista na nagsasabi, hindi ko nakuha yung akin, bakit ako wala? Kasi baka pinipili lang din sino ang binibigyan. Kaya dapat naman kalaban o kakampi, bigyan, di ba? Kasi ito naman po ay pondo para sa ating mga constituents. Pero dagdag ko din na ang trabaho naman natin ay gumawa ng batas at hindi naman natin kailangan ng budget para magbigay ng pamasko sa ating mga kababayan, di ba? Correct. Yan. Diyan ako bilib dito ni Congressman Lebeste. Naintindihan niya yung pagiging mambabatas niya. Ito lang po mga kababayan sa akin lang po. Opinion ko lang po ito. Bago ka pumasok sa isang organisasyon o ganito, sabihin natin paninilbihan, magiging politiko. Bago ka pumasok, kailangan mo intindihin yung
ano talaga ang gagampanan mo? Ano talagang function mo? At saka kasama na dyan, magkano ho ang compensation ko dyan? Magkano yung sahuran? Yan sa pagiging congressman, nabanggit ni Toby Chanco noong 2010, ang sahod niya ay nasa 52,700 point something. Parang ganun. So sabihin na lang natin 53,000. Ngayon is nasa 230 or 240,000. Ilang beses na multiply times, almost times 5. Simula 2010 hanggang ngayon, 15 years ago. Pero mo yung sahod nila, nag-multiply na by 5. Sahod lang yun maliban pa doon sa mga hidden, yung sinasabi ngayon na hindi nadeklara. Sabihin na lang natin, itong mga operating expenses, halimbawa, nagrenta talaga ng opisina, tapos nagkaroon sila ng staff yun sa mga distrito nila. Okay yun. Tapos sabihin natin na may budget talaga yun. Maliban dyan sa budget na yun, yung sinasabi na mayroon pang iba. Ang laki pala. Bakit ganun? Sabihin ba natin, pag halimbawa ilalagay natin na incentives nila, ang laki naman ng incentives. Paano ba makita natin dyan sa batas? Na yung batas na para sa ordinaryong mga manggagawa, magkaroon ka lang ng SSS, magkaroon ka lang ng PhilHealth, magkaroon ka lang ng pag-ibig. Tapos, pag December, may 13-month pay ka. Yung bonus, depende na sa company pinagtatrabahoan po pag magbigay sila. Yun lang 13-month pay na sa batas. Pero mahirap pa yun ipatupad doon sa mga mga company, mga employer. Mahirap pa rin yun. Maliban lang yung malaki-laking mga company. Pero yung sa mga maliliit, hindi talaga matutupad. Pero ito, mga congressman, saan kinuha yung pira? Pira ng bayan. Pira, buwis ng mga tao, buwis ng pobre. Buwis ng mga mayayaman. Yung sa mga property ng mga mayayaman dyan. Pag yung mga may negosyo, doon yun sa mga consumer nila kinuha. In short, effective pa rin doon sa pinaka mas mababa, doon pa galing last centavo, andun Tapos ganun na lang pala kasimple, kumuha sila ng pera. It's a separate matter whether it should be given, and that can be discussed when there's more transparency about the topic. But what has still not been responded to is that it was not in the committee report. It only appeared in the substitute bill, and thus there was no debate on whether to increase the total house budget by 10.5 billion pesos. And Ayan, wala nga lang nagawang mga debate. Paano mapaliwanag? Ang laki-laki ng halaga, mas malaki pa yung dinagdag nila kaysa existing nila. Tapos wala man lang paliwanag saan natin to ilagay. Kaya nagtaka itong batang to Nagtaka. Bakit ganun? Ganun na lamang tayo yung pananaw natin na para lang sila ang hari. Saan ka pa? Lahat ng ahensya ng gobyerno dumadaan dito. Grabe sila maghalungkat. Magkano to? Ang grabe. Pero sa kanilang mga budget, sino mang magtatanong pala sa mga budget nila? Kung magkano halaga? Gaano kalaki? Pag dinagdagan, paano gagastusin? Wala Voucher lang. Walang breakdown. Walang audit. Mapakita lang na ginastos, na receipt tapos ginastos. Tapos sasabihin lang, dinala doon sa mga constituent. Sabi ng ani Puno,
Gagamitin yun sa halimbawa mga pa-Christmas party doon sa mga barangay captain. Ang tukwa. Tayo pang gagastos mga ordinaryong Pilipino. Tinitipid na ho tayo ng ating gobyerno ayon sa DTI. Yung nakaraang Noche Buena, 500 pesos sapat na para sa 4 na membro ng pamilya, 2 anak, ama't ina. 500 pesos, may ano ka na, may spaghetti ka na. Oh, pinagtatanggol nila yon. Tinitipid nila 500 oh. Sa mga pobre oh, yung 500 malaki na sa inyo yon. Pero sa kanila, millions. Saan ka pa mga kababayan? Kung ganito talaga ang sistema ng panggobyerno natin na nagsimula dyan sa mga gumagawa ng batas at ganyan nila binalasupas ang ating pira, naku po, nagpapakahirap, maraming pobre. Yung kahit yung nagtatrabaho sa opisina, buong araw ka nakaganon ka, nakatingin ka doon sa ginagawa mo. Tapos kakarampot. Pero mo, yung anak ko nakapagtrabaho yung summer job lang, nakapagtrabaho doon sa munisipyo sa amin. Yung para pag-liquidate lang ng pera, para ma-break even, masiro yung labas ng pera at saka yung resibo. Pero mo kahit 5 pesos na diferensya doon, pinakailangan paresibuhan 5 pesos. Alam mo to, itong mga job order ng empleyado, yun ang pag-utusan. Ang hirap kaya sa probinsya maghingi ka ng resibong 5 pesos. Halos na lang luluhod doon, magmamakaawa doon sa tindahan na binilhan ng dahil nakalimutan magbigay ng resibo ng 5 pesos. Ilang pabalik-balik bago binigyan ng official receipt. 5 pesos lang ha, pahirapan ha. Municipal level yun. Ito pa, nasa kamara, mambabatas. Kaya totoo itong sinabi dito ni Congressman Leandro, mambabatas tayo, hindi naman di man natin na trabaho yung mamimigay tayo ng budget para sa gano'n na mga ganap. Halimbawa, Christmas party o ano rin pa naman. Halimbawa, yun, sabihin natin, tatanggapin natin yun. Yung sinasabi ni Puno ng 2 million na gagamitin para sa, sabihin natin, representasyon sa distrito niya. Ganun na lang pagkasabi natin. Dahil Disyembre, nagkaroon ng mga Christmas party. Yung mga nakaraang break, yung bago mag-undas at saka yung pagkatapos ng Holy Week, yung papuntang Holy Week. Kaya pala, itong mga congressman, yung pa-Holy Week na doon na sila magpunta kung saan sila magbakasyon sa Holy Week. Magbakasyon sa Undas, uuwi ng probinsya, buong pamilya nila, may 2 probinsya silang pupuntahan. Yun ang kakastusin pala nila. Ang saya-saya ng buhay. Ito mga ordinaryong Pilipino, pag may undas, mahirapan yun. Mahirapan pa mag-live. Alanganin sa weekend. Halimbawa, masandwich, magkataon ng undas ng sabihin natin, Merkules. Lunes, Martes, alanganin yon. Nagtatrabaho pa rin yon. Dahil no work, no pay. Diba? Tapos pagbalik mo, alanganin ka ng isang araw, makapag-absent ka pa ng isang araw bago ka makabalik sa trabaho mo, no work, no pay. Pero itong mga mambabatas, ako po, kahit pa 2 buwan walang sahod,
isang bagsakan lang ng incentives nila every break. Certification with no receipts. Ang sinasabi naman po kasi ng iba, hindi ito irregular, aprobado ng COA. Opo, pero wala naman din pumipigil sa inyo na mag-submit ng mga resibo at i-upload sa Facebook kung saan napunta yung 2 million. Yun ang pinakawakan nila, kaya naaabuso. Dahil hindi naman na hinanapan ng kuha. Kaya nga inaabuso. Yun ang butas sa batas. Naaabuso nila. Okay lang sana magnakaw sila, magnakaw kayo ng oras. Alam mo natin, parehas naman tayo nagtrabaho. Number 1 na nanakawin natin yung oras. Papunta tayo doon, instead na 15 minutes before the official time, minsan 00 or 5 minutes late. Mag-late pans out ka na lang para ma-offset mo. During break time, minsan wala pang break time, mag-break na. Tapos pagkatapos ng break time, huli ka pang pumasok. Yan ang mga style sa mga nakaw-nakaw. Okay lang yun. Maintindihan namin yun dahil minsan na mapapagod yung katawan natin. Minsan na kailangan din natin magpahinga. Depende sa trabaho natin. Pero yung nakaw ng pera, ako po. One of the dangers din itong ganitong pamasko, di umano, tama ba, Kong, is yung patronage politics na ano rin siya, parang napagpapatuloy. Kasi kung meron kang ganyan na pwede mo daw ipamigay sa iyong constituencies, parang nai-indebt din sa'yo yung mga taong iyong nasasakupan. Tama po. And sir, pero kasi, yun nga, merong mga nagsasabi from the majority na walang natanggap, pero even the minority. Kasi si Congressman Tino of ACT Teachers Party List, sinabi rin niya, dinenay din niya na may ganyang bonus. So is that because baka sila walang natanggap? Yan ba yung binabanggit niyo na hindi lahat nakatanggap? Opo, actually, natutuwa ako dahil nagkataon yung mga ini-interview ng media, baka yung mga hindi binibigyan. Kasi, syempre, yung mga binibigyan, ayaw magpa-interview, di ba? Pero, syempre, ang Makabayan Bloc kasi ay oposisyon sa Kongreso. Pero, yung mga iba naman na na-interview, napansin ko ang sinasabi nila. So dito sa sinasabi ni Labiste sa to pa, so kung kumbaga pag oposisyon ka, wala kang matanggap. So ito talaga pampalubag loob to. 'Di ba? Klarong-klaro kumbaga sabihin natin, suborno. Bakit? Sinong may kumpas diyan na may ganun na mga pamamaraan? Halimbawa may ginagawa ka dyan, halimbawa magpa-approve ka ng mga budget o may gusto kang bill na ipapasani mo, may ganun ba? Kung baga bayad na yung mga congressman sa to, tapos may dagdag bayad pa halimbawa gagawin mo yung gusto ng sino ipakana doon? So ano bang ma-expect natin na itong pamamaraan ng panggobyerno natin may isaayos? Inaabuso na . Sa tingin ko ang mga batas natin napakaayos, napakagaling ng batas natin. Sa dami-dami ng batas natin. Pero ito talaga, may mga tao talaga na babalasubasin nila dahil alam nila kung saan sila lulusot. Sa Christmas bonus. Pero baka ibig sabihin, pero may MOOE. Kaya parang terminology ang pinag-uusapan. Yung kailangan na linawin is yung pahayag ni Deputy Speaker Ronnie Puno na naglilinaw na may 2M talaga. Sinabi lang nga niya na hindi ito para sa sarili natin, para sa mga Christmas parties ng mga barangay captains, health activities, at pati si Congressman Terry Rodon din po kahapon sa DCMM ay nagsabi na may 2M talaga at may 13th and 14th month bonus pa. Nahiwalay pa. Opo, kaya kung may 1 million basic of Grabe no? Yan sa mga
mga barangay captain, may tanong-tanong nga magtatanong talaga ako doon sa distrito sa amin. Kung may isang barangay ba na nagkaroon ng Christmas party gamit ang pera galing sa congressman. Ito parang ginamit ng itong mga barangay captain Ginamit lang talaga yung barangay captain. Ito mga parang representation. Ito maintindihan natin mga kababayan. No? Ito mga ganun kalaki ang posisyon ng mga opisyal natin. Humahawak ka ng distrito. Halimbawa sa isang distrito, halimbawa 2 bayan, mahawakan mo 3 o doon na yan sa mga rural areas. Halimbawa sa mga city proper, urban, ilang ano lang yon, ilang baryo lang yon. Yung mahawakan, yung district nila, malalaki. Magdepende yun sa volume ng volume ng population. Halimbawa may mga 500,000 o 250,000, mga ganun-ganon. So, yun pinaliwanag ni Puno na magdepende siguro yun. Pag malaki yung population na mga constituent mo, medyo malaki. Pag maliit, maliit din. Pero ang sa akin na dito mga kababayan, alam ba ho dito na mga constituent na ganun? May mga representation sila. Pagkakaintindi ko po sa representation mga kababayan, na sa akin ko lang to opinion na yung binigyan ko lang yung meaning itong kung saan natin ipapadaan tong halaga. Itong representation, halimbawa, may mga bisita ka. Yun, isa magagamit mo. Magagamit mo yon. Halimbawa, papakain, pampasundo sa mga bisita mo, or ikaw magpunta doon sa mga constituent mo, magdadala ka ng kung ano-ano doon, i-represent mo noon dahil may gusto kang makipagpulong ka doon, yun ang gagamitin mo. Pero madalang lang yun. Hindi yun magpakita lang kaya yung karamihan yung mga, tapos yung mga, alam ko po dahil makikita ko yung mga congressman, sumasabay yun sa DSWD, mamumudmud ng ayuda. Tapos yun, idadahilan nila sa mga para, yun siguro dahilan na bakit karamihan sa mga kongresista, yun lang observation ka yung makikita ko lang sa mga post sa Facebook na may makikita akong congressman na nagpunta doon sa ganun-ganun na lugar, tapos may ganap sila. Kasama yung taga-Dole, yung DSWD, yung ano pa yun, mga medical mission nila. Baka yun, sinabay nila. Pero pira na yun ng pero iba pa rin pala yung para sa kanila. Kaya hindi natin mahagilap kung saan mapunta dahil wala talaga tong resibo. Hindi natin alam kung totoo bang nagastos nila dyan para dyan or nasa bulsa ba nila. 3 months pay sa sweldo, tapos may 2M pa. Ibig sabihin almost 4 million pesos ang may iti-take home ngayong December na muli, hindi ko naman sinasabi na mali, pero I think at least we can upload on Facebook kung saan natin Grabe no? Isang congressman lang umabot ng ganun na halaga, 4 million. Maliban lang doon sa mga oposisyon. Yung kayong nasa mga oposisyon, lipat na kayo. Support na kayo sa admin. Dahil para magkaroon din kayo. Parehas man lang din kayo Diba? Sama-sama na. Maliban na itong batang to, matindi talaga itong paninindigan itong batang to. Ang batang-bata pa to tapos ganun mag-isip. Ito po mga kababayan, ang gusto natin na dumadami pa to. Pero alam mo natin kung anong hinatnan ditong bata nito, magkaroon to ng problema Mapag-initan naman to ng administrasyon dahil nabuking ang mga ginawa nilang hindi maganda.
yung mga palihim nilang mga ginagawa, yung mga gawain nila na nakasanayan na para sila magkapera. Tapos nabuking nito. Itong bata na to, hindi naman to kailangan sabihin natin, hindi naman to kailangan pa mag-corrupt dahil milyonaryo na to eh. Napakilaki na yung pera niya, kahit yung pera na ngayon hanggang ano siya, yun ang pera niya, nagtatrabaho para sa kanya. Kaya napagaganda nito, natsamba lang tayo, nagkaroon tayo ng isang congressman na ganyan ang integridad, ganyan katatag, ganyan katalino, at saka ang kanyang prinsipyo. Hindi talaga matawaran to eh. Napapanood ko nga sa sa isang vlogger na sabi ng vlogger na nag-offer itong isang vlogger, itong si Badong Aratiles, na nag-offer siya kay dito kay Congressman Leandro, magtatrabaho siya voluntary. Marunong yun ng mamang yun. Marunong yun sa magtrabaho na ganun. Alam mo niya dahil parang nasa gobyerno siya dati nagtrabaho. Inoper niya, sinabi niya eh. Magtrabaho siya nito, libre, voluntaryo siya magtrabaho. Ito nga ang dapat suportahan eh, mga kababayan. Ito ang dapat suportahan. Dahil alam mo po, kung dumami ito, madagdagan ito ng 10. Magiging 20, magiging 30, magiging 100. Alam mo natin, talagang maisaayos itong bayan natin. Diyan talaga nag-umpisa yung mga malalaking halaga. Yun talaga tatagos yung pira natin dahil sobra eh. Sobrang paggastos, sobrang galante. Wala naman sanang masama yung sinasabi dito ni Leandro, kung may paliwanag nila ng maayos sa mga tao kung paano nagastos, saan napunta, kung tama ba. Hindi naman pa sinasabi ditong mali yung ginagawa nila. Yun ang lusot ng mga ang lusot ng mga congressman. Andyan naman yun, dati naman yun, wala namang mali dyan. Nasanay na kasi, walang mali nga eh. Dahil hindi ninyo pira ang ginastos ninyo. Yun ang tamang sagot. Walang mali eh. Dahil gumagastos kayo ng pirang hindi galing sa inyo. Subukan nyo yung sahod ninyo, gagastusin nato ng ganon. Yung sahod ninyo. Tapos ganon ka magagastos. Ito mga congressman na kita natin, hindi yung sasakay ng mga high-end yung mga sasakyan. Kaya yung sinasabi sinasabi dati ni Pangulong Duterte, ilang beses niya pabalik-balik. Yung mga congressman pagpasok dyan, nakatamaraw lang. Tapos yung nakaupo na, ilang taon, kalipas ng ilang taon, isang termino, ayun na. Nakaliksos, yung mga magagandang sasakyan, hindi ko magkabisado yung mga pangalan ng mga sasakyan, basta sinasabi yung mga mamahaling sasakyan. Nang galing kung yung naging statement ninyo kahapon na sino po nag-utos nung hindi kailangan mag-submit ng mga resibo yung tungkol po doon sa alleged 2 million po na na-receive ng mga congressman. Saan galing yung utos na yun na hindi na kanila kailangan mag-submit pa ng mga resibo? I think mga 2013 na pag-usapan din to eh kasi ang inyong listeners ay pwedeng so matagal na siyang ganun ang patakaran na hindi kailangan mag-submit ng resibo. That Opo, specific parang disbursement. pinaglaban din po ito ni Yumaong Senator Miriam Santiago. Kasi hindi lang sa walang resibo, wala din transparency magkano nakukuha ng bawat isa kasi doon po sa nakita kong YouTube video, pinaglalaban ng mga ibang senador na bakit yung iba sa amin 250,000 ang Christmas bonus, yung iba naman 2 million, di ba? Kaya iba-iba din ang ibinibigay pag walang transparency. Kasi pinag-uusapan natin dyan ay public fund pa rin yan, di ba? Part pa rin yan ng public fund. Yes. And for them to distribute sa mga congressmen, let's say for that purpose na for expenses and all, hindi ba dapat kailangan pa rin mag-submit ng resibo para alam ng tao kung saan napunta yung mga ipinamahaging pera sa mga kongresista? Parang hindi siya mukhang lump sum. Oo. Kasi for expenses nga, di ba? For operating expenses eh.
Tama po. Kung sabi rin po ni Congressman Adyong kahapon ay itong mga ganitong action po ninyo, possible na mag-result to you losing your position as Vice Chair sa ilang komite. Anong masasabi niyo po? You're Vice Chair of the House Committee on Appropriations, pero you're also Vice Chair of the Ways and Means Committee. Tama po? Opo. Actually, matagal ko naman na pong na-expect niyan eh. At wala naman po masyadong difference kung meron kang ganong position o hindi. Kasi ang pwede kong i-share din, isang Go benefit ahead po. kung may ganitong klaseng position ka, unang-una, na ibahagi ko na tinawagan ako ng isang staff ng Committee on Appropriations, tapos pinakita sa akin ng isang papel na may 151 million pesos worth of budget items. At sinabi niya sa akin, Kong, this is your incentive. 1 week before the vote on the budget. Yung Grabe no? 151 million incentives. Grabe. Nakakalagnat. Ganun na lang sila mamumubod ng pera. Kaya yung dating speaker dyan, kaya yung mga kasama niyang mga congressman, sayaw na sayaw. Puring-puri ang dating speaker dyan. Dahil mas pinapalala pa pala yung, parang ano na eh. Ito na ang tradisyon eh. Nagpakasaya sila sa pera. Kaya totoo ang sinasabi ni BP Sara. Sino talaga ang may hawak ng pera ng bansa natin? 2 tao lang, yung dati. Binanggit ni Inday Sara. Yung speaker at saka yung chairman ng appropriation. Na ngayon ay sabi nila nagtago. Hindi naman yung nagtago, pinalayas lang, pinatago lang. Biro mo, galing dito sa matinong congressman. Tapat, matino, matalino, may tsura. Ako po, swerte nito congressman na binata ka pa siguro, swerte dito makapangasawa nito. ay dahil ako ay vice chair ng APRO. Iba-iba po kasi yung mga incentive eh. May pang deputy speaker, may pang committee chair, at yung nabanggit ko po, yung pang vice chair. Kahit po mawala po sa akin yung incentive na yan, okay lang naman po. At ang importante po sa akin, independent ako na magpahayag ng mga alam kong totoo. Dahil kung lahat na lang po tayo ay binibigyan ng incentive at hindi na lang magsalita sa Kongreso, bakit pa tayo may Kongreso, di ba? Opo. Yung 151 million, Kong, that's your incentive for the budget na natapos siya? What was it for specifically? Basta ang sabi sa akin, this is your incentive, and it was 1 week before the vote. And nakasulat po sa Incentives 1 week before the vote. So halatang halata talaga na may kumpas yun. Bakit pa kailangan kang magbigay ng incentives doon sa mga congressman na ang lalaki na ang dami naman nilang mga privileges? Sa sahod, malaki yung sahod. Tapos yung mga provide, baka pati yung transportation allowance ito, ano pa, pasok pa doon sa budget. May iba pa yung nakalaan na budget para dyan. Pagkain nila, akomodasyon, siparit pa mali. Siparit pa yun sa ano? Siparit pa yun sa sahod nila. Saan ka pa? Tayo nga ordinaryo manggagawa, mga kababayan. Tapos sabihin natin na may monthly ka na sahod. Sabihin ko na lang 20,000. Tapos ang sahuran sa atin is 15.30. Ang unang sahod dyan, babawasan ka ng
Babawasan ka ng SSS at saka withholding tax. Sa ganun na halaga, withholding tax tapos SSS. Pagka following another 30 o 15 days, pag sahod mo ng 30, yung payslip mo babawasan ng withholding tax ulit sa amount sa 15 days mo. Tapos doon na naman ilalagay yung pag-ibig na contribution mo. Yun ang experience ko dati. Daming kaltas. Tapos yung net mo na take home pay, ikaw na bahala mag-budget, transportation, bigas, kung ano-ano, andun na lahat. Pero sa kanila, ito mga congressman, maliban pa rin sa trabaho, ako po, ang lalaki na ng sahod, tapos may incentives pa na ilang multiply yung karamihan mga kababayan, itong incentives, no? Fraction lang yun. Sana. Pero baliktad eh. Yung sahod nila, fraction lang doon sa incentives na matatanggap nila. i-apro. Kaya ah, dahil may malaking pondo ang bansa, may iba-ibang mga ways na ibinabahagi ang budget nga po. Kasi syempre, Farm to Market Road, MAIP, TUPAD, AIX, LGSF, how can you decide how to allocate this? Ideally, it's based on some scientific formula. Pero ang lumalabas po, may basic na ibibigay para sa every member, like 150M DPWH insertion or proposal for every year, plus yung, let's say, 150M kung ikaw ay vice chair. Sorry, yung 150M binigay sa inyo before your vote for the ratification? Oh, hindi naman po binigay sa akin as cash. Ibinigay sa akin as amendment sa budget. Kaya pwede kang magsabi na kailangan ko ng farm to market road sa bayan na ito, so on and so forth. Oh, yan. Malinaw mga kababayan. Diyan ang pinagkakitaan nila. Ilalagay nila sa project yung halaga. Pag yung mga para talagang linagyan nila ng daan para kumurap yung mga politiko natin. Naghanap sila ng paraan kung paano kumurap. Parang andyan na yung temptation, ilalagay na sa harap mo. Pero hangang-hanga ako dito sa batang to eh. Hindi talaga to na nagpadala sa sistema. Ilang mga mambabatas dyan na tumatanda na yung mga mambabatas dyan na talaga, linamon na ng sistema. Ito ayaw eh. Nalala ko sa sinabi niya nung nakaraang linggo, yung pinagsabihan siya ng mami niya na pinakausapan siya na sinabihan siya, ganito pagkasabi niya mag-cooperate na lang daw siya. Mag-cooperate ka na lang. Ano ibig sabihin na mag-cooperate? So, makisabay ka na lang doon sa sistema na nakaugalian nila. Sistema na nakasanayan nila. Ganito na lang talaga ang paggastos nila sa pira ng bayan. Tayo na kuba-kuba na tayo sa kakatrabaho. Hindi pa tayo nakahawak na gano'n na halaga ng pera na imudmud sa atin na sabi incentives kung anong ipapangalan. Alam mo, dati nagtatrabaho ako, Christmas bonus, 1,000, minsan 500, minsan 1,000, ang ganun lang. Pero ito grabe, may pa sila, 13 month pa, 14 month. Kami din may mid-year para sa mga estudyante. Nagkaroon kami ng mid-year bonus para sa ibibigay yung mga Abril o Marso, parang ganun. Para mabigyang laan yung may pinapaaral ka, makabili ka ng gamit sa eskwelahan. Pero yung sinabi na ang lalaki ng mga bonuses nila, fraction lang yung sahod nila. Dahil sa amin na, biro mo, 13 month
Sabihin ko, sumasahod lang ako ng 13,000. 13,000 tapos dagdag ng Christmas bonus, Christmas gift. Yun, 500 or 1,000. Sa kanila, grabe, millions. Tapos yung sahod mo na matatanggap mo nasa 240,000 lang sabihin natin. 240,000, yung buong sahod mo may bigay. 13-month pay yun na buong sahod. Tapos may 2 million na Christmas bonus. Ang tindi. Palakpakan. Palakpakan. Grabe talaga yung mga natin. Ipinapasok po sa budget na inaprubahan the week after that. Idinaan sa budget process. Okay, naku. Pero parang bawat kilos mo may lumalabas, parang may incentive ka. Oo. Bawat posisyon na you have, meron kang dagdag. May ang only opportunities Oo. pala. Ganun po ba ko? Actually, I just sent the screenshot to your staff kung sakali interesado sila. But ang pinapoint out ko lang is ito ang paraan na Dito ha. Ito si Congressman Leandro Labiste, hindi mo na kailangan to hingi ng information. Basta kursunado kang malaman. Mag-offer siya na kung gusto ibibigay niya. Yan. Hindi tulad ng ibang mga congressman na tinatanong mo pa. Kahit papunta na yung tanong, yung sagot, ililihis pa. Pero ito hindi eh. Pag nagkulang yung tanong mo, dadagdagan ka pa ng sagot na hindi mo pa. Yung sagot na wala ka pa nagtanong, may sagot na siya. Kumbaga sabihin natin, binigyan ka ng daan na para mo malaman ito talaga ang ito talaga ang nangyari. Marami akong pinapanood ng mga interview. Ano lang eh. Kung anong itatanong, yun lang ang isasagot. Ito sa kanya ilanladan mo dahil alam na niya ang issue, bakit nagtanong ito. Hindi mo na kailangan isa-isahin pa. Kaya dito mga kababayan, itong batang to, naku po, napaka mahirap tong tularan eh. Dahil alam mo natin ang karamihan ngayon sa tumatakbo na bilang politiko ilan lang sila itong matino. Nag-after sa isang bagay, number 1, pera. Number 2, magkaroon sila ng mga pribilehiyo na galing sa gobyerno, lalo na may mga pinapaaral ka, napakalaking pribilehiyo, makapangutang ka sa paaralan o may pa siguro yon, may privilege sa mga paaralan na ganitong semester yun lang babayaran mo, halimbawa anak ka ng politiko, pag saan ka pa? Yung mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong mga manggagawa, pag mag-aral doon sa mga medyo mag-aral ka na sa kolehiyo, po, napakamahal. Bihira ka lang makahingi ng discount sa paaralan. Maliban lang kung matatalino talaga yung anak mo, scholar talaga, may talaga, mga incentives talaga yung galing sa paaralan. Pero ordinaryo lang, tulad nitong Tapos ito ang mga mababatas natin. Kitang-kita mo kung gaano sila walang awa, walang hiya na gumagastos ng pera na hindi naman talaga sa kanila yon. Binigay lang sa kanila na hindi nila hiningi. Kung sinong pakana dyan, bakit binigyan ng ganon? Na hindi naman lahat. Kaya sinabi dito, dahil pag lahat to na congressman, bigyan lahat. Pinili lang eh. Kumbaga may nagkumpas ito galing sa itaas. Let's say, gobyerno sa mga individual na kongresista. Kasi kung mabait ka, binibigyan ka ng incentive, di ba? In the last Congress, may mga reports na pag pupunta ka sa mga meeting, meron ka din additional tupad, AIX, and MAIT. And ang point ko muli una ay wag necessarily tanggalin ng mga benepisyong ito kasi magagalit nun sa akin lahat ng mga kasama kung sasabihin ko yan. Ang point ko, bakit natin hindi na lang isa publiko? Magkano ang nakukuha ng bawat isa? Opo. Okay.
Kung siguro doon sa Cabral Files, mabilis lang. Sinabi po ng Malacanang na Ipapaubaya na po sa ombudsman yung pag-authenticate ng document. Siguro Mm-mm. ano po ang quick reaction natin dun, sir? Mabuti po na ginagawa ito at sana ginawa po ito noon pa nung buhay si Yumaong Cabral. Dahil nung November ko pa nasabi na may ganitong files ako at sana protektahan ang files at si Yusek Cabral at ang ombudsman ay pupunta din sa aking opisina at ipinakita ko sa kanila ang files na ito at kung in the next few weeks may update ang ombudsman tungkol dito. At hanggang dito lang po mga kababayan. Salamat po sa inyong panunood. At sa ulit po, tatalakayin ulit natin itong issue ng ating lipunan na sana sa ganito mga pamaraan na pag-ingay-ingay natin, may opinion tayo, makapagpalabas tayo ng sarili nating pananaw kung ano ang kaganapan ng ating bansang Pilipinas. Sana naman mga kababayan, mayawa ang Diyos at itong lahat mapagtagumpayan nating lahat. Salamat po at magandang gabi, magandang araw kung tangda ko may kayo sa mundo. Bye-bye and see you next time.